Oy, mayong adlaw sa tanan. Shout out po sa ating mga nanonood lagi diyan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa natin OFW. As usual na lagi pong nagko-comment dito sa ating mga komento, sa ating mga ginagawang komentaryo dito sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas ngayon. Ayun ako. Gusto ko sanang sana makarating tong video na to kay Ping Lacson na kinanceled na pala. Wala na silang balak pa na paano ba sabihin ito? Wala siyang naka-schedule kung kailan mag-hearing ulit ang Senate Blue Ribbon Committee itong darating na linggo. Napag-isip ako tuloy, anong nangyari? Ba't wala silang nito na hearing? Hindi pa to tapos eh. Di ba nila to na tapusin tong hearing na to na may lumalabas naman pangalan o kaya tibay na talaga kung ano talaga ang sinong sampahan ng kaso dito at ipapatawag ba to si Martin Romualdez at saka si Saldico. At ito si Ping Lacson ngayon at saka si Tito Soto, nakikita ko dito ay mayroon silang mga ginawang hokus-pokus dito sa kanilang pag-imbestiga dito sa sa Senate Blue Ribbon Committee, lalo na to si Ping Lacson. Parang doon ko nakikita to na lumalamya ang kanilang investigasyon noong lumabas to si Gutesa na talagang dinidiin itong si Congressman na Romualdez na kasabwat nga dito sa sa mga bilyong peso na delivery ng mga basura. Yun ang nabanggit niya nung di ba? So ngayon napag ko na nag-breaking news pa nga itong binalita pa to na wala sinuspende nga itong hearing na to sa Senate Blue Ribbon Committee. At napag-isip tuloy ako, bakit sinuspindi sa darating na linggo? Kasi itong linggo na to dumaan, ay wala silang hearing. So itong darating na naman na linggo, wala pa rin silang hearing. Na mayroon naman silang mga dapat imbestigahan pa rin yan dyan. Kasi yung mga inimbestigahan sila dyan, nila mga Diskaya, sila ni mga, sino pa yung mga involved dyan sa mga DPWH, yung mga undersecretary ng DPWH, yung mga district engineer dyan sa DPWH, hindi pa ho yan tapos. At isa pa, wala pa silang mga kaso dyan na sinampa ngayon. So naisip ko na, di ba may sumingaw itong papalitan sila ni Ping Lacson at saka itong si Soto. Sabi ko, baka ito yung dahilan na baka nag-isip sila na pag mag-schedule sila sa Senate Blue Ribbon Committee na darating itong sunod na linggo, Lunes, ay pag-open itong session nila, baka mag-iba na ho yung Senate President at saka magpalit lahat. So, yun ang naisip ko ngayon. Ano bang mayroon? Baka ito talaga ang totoong nangyari na may sumisingaw na nga dyan na magpalit na naman ng liderato dyan sa Senado. So, ang Senado ngayon, itong taon na to, ilang liderato na ang pagpalit-palit sa House of Representatives. Sa ngayon ay isa pa lang na tinanggal na nila si Martin Romualdez at pinalitan nga ito nito si Bujidi. At ito na ngayon ang nakikita natin na kaya daming naasar talo nito ni Tito Soto at saka itong si Ping Lacson kasi ang dami kasi nilang mga pasikot-sikot dito sa investigasyon. Gusto nilang palitan, ito sila ni Marcoleta noon at saka ito si Chis Escudero at saka ibang pa mga committee kasi gusto nila na may direction daw ang pag-imbestiga. Paano ang direction pag-imbestiga ngayon na sila na ngayon ang may hawak dito sa Senado? Wala pa rin ako nakikitang direction eh. Kasi nakikita ko dito si Senador Marcoleta na naglabas ng tao na magiging witness nila, ay hindi nila tatanggapin yun. Kasi nga dahil na sa notaryo na peke daw yung papanotaryo nitong si Gutesa. Ang dami nilang mga sinasabi, lalo to si Ping Lacson. Nagpapa-interview sa mga media, sa mga malalaking network, malalaking media. At isa pa, kung hindi siya magpa-interview doon, maglabas ng mga kanyang sinasabi sa social media, sa kanyang X o kaya sa X. O nga, sa kanyang Twitter ba? X na ngayon yan. So doon magpo-post o kaya sa Facebook, doon siya magpo-post na imbis na sagutin niya itong mga
mga sinasabi nitong si Congressman Barsaga, si Kiko Barsaga, imbis na sagutin niya, hindi yan hindi yan isagot diyan sa mga social media niya sa pagpo-post sa kanyang ex na iyon ang pasarin niya sa kaya Barsaga. At ngayon makikita natin dito na itong mga nangyayari ngayon diyan sa Senado na bakit biglang nagsuspinde. At itong sinasabi pa na breaking news. Bakit sabihin pa breaking news? Itong linggo na itong dumaan, wala naman talaga silang ginawa dito sa kanilang hearing. Imbis na usad itong hearing na to, na naunsyami nitong ginagawa nila na tinigil. May balak ba sila na nitong itutuloy? O bakit ito ngayon ang naisip nila na hindi mo na to isuspinde mo na tong itong mangyayari dapat na investigasyon o kaya hearing nitong sa Senate Blue Ribbon Committee. Mas okay pa pala yung ginawa ni Senador Rodante Marcolita kasi nagtuloy-tuloy yun. At parang mabilis pa yun ang mga pasok ng mga mga parang kung sa teleserye pa segment kasi ito ngayon, parang ang bagal na umpisahan na nga ito ni Senador Marcoleta sa kanyang pagka-head nitong Senate Blue Ribbon Committee. Nasalo na nga ito ni Ping Lacson. Ngayon, nabagalan ako sa kanyang pag-handle dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi naman siya apektado dito sa ngayon nangyayari din sa Lindol at saka sa bagyong dito sa Masbate at saka Lindol dito doon sa Cebu. Wala nga akong narinig niya na nakikiramay siya doon o nakikisimpatiya doon sa mga nangyayari. So parehas lang to sila ni Tito Soto. Kaya naisip ko, sabi ko, posibilidad siguro talaga na papalitan talaga sila. Kasi bakit ito ngayon binalita to na breaking news pa na bakit hindi sila magtawag ng ng investigasyon na nakaraang linggo nga wala sila. Dapat ngayon mayroon na to silang mga development na kung ano talaga ang gagawin nila dito sa investigasyon sa mga insertion at saka dito sa mga flood control. Kung ano ba talaga, may kasuhan na ba? Pupunta na ba si Martin Romualdez? Kasi ko ngayon, nasa punto na ipapatawag daw tong si Martin Romualdez. At ito ngayon, may nabasa din ako kanina na si Martin Romualdez pala may sakit daw at magpagamot sa ibang bansa. Payagan dapat daw siya na hihingi siya ng tawag nito, hihingi siya ng permiso sa House of Representatives ng 14 days. Pero nangako daw siya na pagdating ng 14 days, babalik siya sa Pilipinas. Doon lang siya magpagamot sa ibang bansa. Ganun sila kayaman, no? Kasi pag sila nagkasakit sa ibang bansa sila nagpapagamot, samantala yung iba ngayon, yung halimbawa yung diyan sa Lindol, sa mga nabagyuhan, wala, nandoon lang sila sa kanilang probinsya. Yung iba nga diyan, hindi na nagpapagamot eh. Pero ito si Romualdez ngayon, nakikiusap na sana payagan daw ito siya na makalabas ng bansa kasi magpa-check up. Estilo ni Saldico, ginamit din niya. So, nag-isip tuloy ako, nababalik ba to? Ito kapag bigyan to sa House of Representatives ng permiso na makalabas ng bansa, edi wala na, goodbye na to. Baka magpadala na naman tong resignation na di na siya sa pagka-congressman. Baka ito hinantay nila ni Ping Lacson. Mapalabasin muna natin si Martin Romualdez at saka tayo babalik sa pag-hearing kasi wala na silang choice eh. Paano pa nila ipapatawag yung dalawa na si Saldico at saka si Martin Romualdez na wala na sa Pilipinas? Si Martin Romualdez ngayon nasa Pilipinas pa kung nandun pa talagang totoo yan. Wala naman din tong naka-alert din na lookout bulletin din to siya sa immigration. O kung paano kung nakalabas na rin to. Tapos kaya ito siya nagsuspended muna na itong linggo na to wala silang gagawing hearing, wala silang gagawing nitong pag-imbestiga dito sa mga flood control. Kasi nandito na bandang dulo na sila nito eh.
si Gutisa, hinahanap nila. Palagi ko, tinatago din to kung sinong politician dyan, nagtatago dito para hindi madukot nitong taga-DOJ. Kasi alam naman natin ang mga taga-DOJ, andyan, sunod ng sunod dyan sa investigasyon dyan sa sa Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam kung bakit nandyan yan lagi. Araw-araw tuwing investigasyon, nandyan yan. Tuwing hearing, nandyan yan. Bueno, tuwing hearing, hindi. Tuwing hearing dyan sa kanilang sa flood control, bakit nandyan lagi si Remulla? Wala naman siyang partisipasyon dyan. Kung mayroon na endorso na kaso para sa DOJ, tsaka na siya lilitaw. Ngayon wala naman siyang wala naman siyang partisipasyon sa ngayon. Nakikita, wala naman siyang partisipasyon kasi nakikita ko naman niya dyan, pagpunta-punta para mag-abot lang ng mga script din sa mga sa mga ginagawa lang titistigo. So ito, kapag hindi to si Martin Romualdez makalabas itong linggo na to, kung bibigyan to ng clearance ni Bujidi, nako, makalipad to itong sunod linggo kung nandiyan pa to sa Pilipinas. Makalipad to. Tsaka sila mag-resume sa kanilang hearing. Anong mayroon? Lacson at saka Tito Soto. Either dalawa lang yung duda ko nito Either papaalisin nila si Martin Romualdez sa Pilipinas, o kaya magpalit ng Senate President dyan sa Senado. Kaya sila dito, nag-isip sila ngayon kung ituloy ba ito o hindi. Yun lang yung naisip ko dyan. Kung tama ba yung tama ba yung takbo ng utak ko. Kung hindi ito tama, basta ito lang yung opinion ko.